Kasama ang mga kapatid, nag-overnight kami ng higit sa 10 beses. Tumulong sa kaibigan na makuha ang malaking kontrata ng mansion sa Yunding. Sobrang nasiyahan ang may-ari ng tinanggap ang bahay. Ngunit ng oras na ng bayaran, bigla siyang nagbago. Dapat sana'y ibabayad niya sa akin ang 8,500. Pero nagbigay siya ng iba't ibang dahilan para bawasan ang sahod. Sa huli, ibinigay lang niya sa akin ang 5,000. Nakatingin siya sa akin mula sa itaas pababa. Chen Feng, isa kang karaniwang manggagawa, isang mason. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Hindi ako nagsasalita. Yumuko ako at dahan-dahang kinukuha ang mga pera isa-isa. Dahil alam ko, kapag wala ako, malapit nang bumagsak ang kanyang peking kumpanya. Si Xiao Zhao, talagang maganda ang pagkakagawa mo. Itong bahay sa Yunding Manor ay ibinibigay ko sa'yo. Mukhang tama ang napili ko. Hahaha. Nga. Ginoong Lin, ang bahay ninyo. Ako si Zhao Qiang, hindi ako magpapabaya. Sa isang buwang ito, araw-araw akong nasa construction site. Bawat detalye ay personal kong sinisigurado. Ang inyong kasiyahan ay ang pinakamalaking karangalan ko. CJ, hindi na kita istorbohin. Haha, hehe. Tapos na ang transaksyon na ito. Mag-ayos tayo ng bayarin. Kapatid. Mga kapatid, isang buwan tayong walang tigil na nagtatrabaho. Kasama ang bayad sa oras ng trabaho at ang mga gasto sa German pipes na inutang ko para sa iyo. Kabuuan ay 86,000. Tinanggal ang barya. Kaya't 85,000 na lang ang ibigay mo. 8,500. Chen Feng, mabilis kang magbilang Bakit hindi mo isama ang mga gasto sa materyales na nasayang? Brother Kayang, anong mga nasayang na materyales? Yung waterproofing sa basement, ikaw ang nagkamali ng tao kaya tumagas. Yung mga nasayang na materyales, hindi kami ang dapat sisihin. At mayroon ding mga linya ng tubo. Bawat metro ay ayon sa plano. Ang rate ng pagkasira ay pinababa sa pinakamababa. Chen Feng, talagang nagtatrabaho ka ng mabuti kasama ang mga tao. Talagang itinuturing mo akong kapatid. O iniisip mo na si Zhao Qiang ay isang tanga na madaling lokohin. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo na ng diretsyo. Na-delay ang proyekto. Sobra sa materyales. Wala akong pakialam kung anong German pipe ang ginamit mo. Ang tanging pinaniniwalaan ko ay ang budget na itinakda ko. Kailangan bawasan ng 30,000. Yung natitirang pera ay parang bonus para sa inyong pagsisikap. Pagsisinungaling. Zhao Qiang, wala ka bang konsensya? Sino ang dahilan ng pagkaantala? Kung hindi dahil sa guro ko na nagdala sa amin para ayusin ang gulo mo. Ngayon, pwede na sanang tanggalin ni Lin ang balat mo. Ngayon, sinisira mo ang tulay pagkatapos mong tumawid. Tumahimik ka. May karapatan ka bang makipagsalita dito? Chen Feng, alamin mo ang iyong sariling posisyon. Ako ang may-ari ng mga order. Ikaw ay isang mabahong trabahador na mason lamang. Akala mo ba dahil marunong kang tumingin ng ilang plano ay magaling ka na? Sige, nagtatrabaho ka ng mabuti. Totoo bang tinutulungan mo ako bilang kapatid? O gusto mo lang ipakita ang sarili mo sa aking teritoryo? Nagtatago kang kumukuha ng malaking kliyente na si Lin. Ang perang ito, dalhin mo para magpapaa ang mga kapatid. Yung natira, wala na. Lanan. Dajun. Ilagay mo ang martilyo. Hahaha. Dalhin ang mga kapatid sa ibaba, maghintay kayo sa sasakyan ko. Pagkatapos ng 0 minuto, aalis na tayo. Guro, hindi tayo pwedeng basta ganun na lang. Bumaba. Ano? Wala nang gulo. Chen Feng, tama na ito. Sa lipunang ito, hindi sapat ang magkaroon ng kasanayan. Kailangan mong malaman kung sino ang. Si Zhao Qiang, ang 5,000 ito ay pera ng pagkain ng mga kapatid sa mga nakaraang araw. Ako ang kumuha nito para sa kanila. Ngunit nakalimutan mo ba? Sa aming larangan mayroong isang kasabihan na, ang mga plano ay hindi nagsisinungaling. Ang galing ay lumalabas sa katotohanan. Lene, sino ang matatakot sa ilang sirang resibo? Chen Feng, huwag mo akong lokohin ng ganyan. Sa kasalukuyang merkado ng materyales sa konstruksyon, basta't may bayad. Anong peking resibo ang hindi maibigay? Akala mo ba makakahanap ka ng paraan para makabawi sa akin? Zhao Qiang. Ang resibo ni Lao Zhang, ang negosyante ng materyales, ay pwedeng pekin. Yung sasakyan ng tiyuhin mo na pumasok sa komunidad noong isang gabi. Pwede rin bang pekin ang plaka? Ang unit ni Lin sa Cloud Top Manor ay may kabuang mga hard finish at mga nakatagong proyekto. Ako mismo ang nagsulat ng mga plano, isa-isang linya. Kailangan ng kabuang 24 na bilog na mga tubo para sa red, blue, at mahina at malakas na kuryente. Pero mula sa supplier ng materyales, nakatanggap ka ng 35 bilog sa kabuuan. Saan napunta ang natitirang 11 bilog na tubo? At ang 15 kahon ng mataas na kalidad na asul na brick?
Kailangan kong i-access ang CCTV footage ng community. At i-share ito sa WeChat ni Ginoong Lin. Ipapakita niya sa iyo kung paano pumunta sa bahay ng kamag-anak niya. Bakit siya pumunta sa construction site sa kalagitnaan ng gabi? Nagbubuhat ba siya ng mga ladrilyo? Chen Feng, sinusundan mo ako. Wala akong oras niyan. Ako ay isang foreman. Ang mga plano ay parang mata ko. Nawawala ang isang tornilyo. Hindi tugma ang progress bar. Agad ko itong nakikita. Akala mo ba na kapag ibinigay mo sa akin ang site, maaari ka nang mag-enjoy sa labas? Gagawin mong iyon ang pondo ni Ginoong Lin. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ito ang waterproof standard at imported na Y12. Resibo ng deposito at bayad sa tubo. Kabuang 12,300 yuan. Noong bumagsak ang pagsubok sa imbakan sa basement. Dahil ayaw mong gumastos para sa mga orihinal na materyales. Ito ang gamit kong sariling bank card, ginamit ni Chen Feng para sa manual na trabaho. Malaki ang naitulong ko dito. Sinasabi mong sobra ang gastos ko at nasasayang ang materyales. Pero kung wala ako, hindi magagawa. Mga tunay na materyales na inutang. Ngayon, sa pagtanggap ni Ginoong Lin, matagal nang may tagas ang basement. Yung daan-daang libong natitirang bayad na nakuha mo. Anong sentimo dito ang hindi galing? Sa balikat ko, si Chen Feng. Ano ngayon? Chen Feng, huwag mong kalimutan. Ang kontrata kay Sir Lin ay ang aking kumpanya ng dekorasyon, si Zhao Qiang. Ang resibo ay sa pangalan mo. Pero si Sir Lin ang kumikilala sa akin. Ngayon, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Pumunta ka sa pulis. Ito ay isang usapin ng pinansyal na alitan. Kaya mo bang kontrolin ang halaga sa pagitan ng komersyo at manggagawa? Usap tayo tungkol sa batas. Ikaw na walang kahit anong lisensya bilang isang mason. Bakit ka nagpapanggap na may kultura dito? Tumahimik ka. Sa susunod na proyekto ko, ikaw at ang mga mahihirap mong kabarkada. Huwag mong aabutin kahit isang butil ng buhangin. Zhao Qiang, talaga bang nalilito ka na? Akala mo ba nandito ako para humingi ng awa mo? Una, nagtatrabaho ako kasama ang mga kapatid. Kahit wala tayong kumpanya. Bawat simula ng trabaho, lagi kang nagkukumpirma sa akin sa WeChat. Mga bayad sa oras ng trabaho at mga order ng trabaho. Ang mga chat record at boses na ito. Sa batas, tinatawag itong totoong ugnayang pangtrabaho. Mga materyales para sa labor arbitration. Naisumite na ng aking abogado. 30,000 pisong pawis ng mga manggagawa. Kailangan mong bayaran ito ng buo. Kailangan mo ring bayaran ang mga naantalang sahod. Lene, ayaw ko ibibigay. Magagawa mo akong sundin. Pangalawa. At ang pinakamahalaga. Ang nakatagong linya ng mga tubo sa likod ng ulo ay may kasamang plano. Chen Feng, anong gagawin mo sa plano? Iyan ang mga gamit sa site ng tatay ko. Iwanan mo. Yung ibinigay mo kay Ginoong Lin sa kontrata ay standard na bersyon ng bahay at plano. At itong kopya ay ginawa ko si Chen Feng bilang isang independenteng designer kasama si Gong Shu ng pribado. Detalyadong plano ng nakatagong proyekto at smart code table. Itong bahay ni Ginoong Lin, gamit ang pinaka-elite na sistema ng buong alemang integrated smart system. Ngayon tapos na ang hard finishing. Pero sa susunod na linggo papasok ang soft furnishing, pagkonekta ng main power, at ang activation ng pinaka-central na smart hub. Kailangang sundan ko ang nasa hawak kong dokumento. Mga plano at code table para sa konstruksyon. Zhao Qiang, yung mga manggagawa na nahanap mo, hindi man lang makilala ang 5 kulay ng kawad. Kung wala ang plano kong ito sa kamay, basta't maglakas loob silang magbigay ng kuryente. Ang mga smart panel sa buong bahay ay agad na masusunog. Gumawa ka ng masama para sa 30,000 pesos. At sinira ang tulay. Ngayon, ang mga gulo na naiwan, ay ikaw na ang bahalang humawak. Subukan mo na lang sa iyong buhay. Mayroong kaukulang kaparusahan. Magkikita tayo sa korte. Buksan mo ang 5,000 pisong ito. Papasok ang mga kapatid sa malaking kainan sa kanto. Bawat isa ay umorder ng 2 masasarap na putahe. Uminom ng malamig na serbesa. Para mawala ang init. Ang natitirang pera ay paghahasya ng lahat bilang pamasahe ngayon. Guro, bakit tayo dapat magtiis ng ganitong kahihiyan? Yung 30,000 piso ay pinaghirapan ng mga kapatid. Ng 3 magdamag kapalit ng buhay. Dahil lang kay Zhao Qiang, isang salita lang. At agad na kukunin. Babalik ako sa kanya at makikipaglaban na ako. Umupo ka. Kapag tumama ka ng suntok, masasaktan siya. Iyan ay sinadyang pananakit. Kailangan mong pumasok sa kulungan. Sinira mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay para sa 30,000 piso. Sino ang mag-aalaga sa iyong inang may kapansanan sa bahay? Wow! Chenji, ano bang ginagawa mo? Ang perang ito ay iniiwasan ni Zhao Qiang. Paano kita mapipilitang gumastos para sa amin? May pamilya ka rin na dapat alagaan. Lahat sumama kayo sa akin, si Chen Feng, sa trabaho.
Ang layunin ay magkaroon ng katiyakan. Hindi lang ako ang inyong foreman. Ako rin ang guro ninyo sa larangang ito. Basta't may pagkain si Chen Feng. Hindi ko hahayaang masayang ang pawis ng mga kapatid. Itong 30,000 piso. Ako na ang unang magbibigay. Doon kay Zhao Qiang. Ipinasa ko na sa kaibigan kong abogado ang labor arbitration. Hindi siya makakataka sa bahagi niya. Ngunit, simula ngayon, hindi na tayo tatanggap ng mga basura mula sa vampira na yon. Guro, ano ang susunod nating gagawin? Pupunta ba tayo sa ibang kumpanya ng renovation? Nasa ilalim ng iba. Palagi na lang tayong magiging isda sa ibang tao. Ang aking kasanayan, ang inyong galing, ay kabilang sa pinakamagaling sa buong industriya ng home renovation sa lungsod. Dahil si Zhao Qiang, na ganitong klase ng tao na alam lang ang pandaraya. At panlilin lang ay nakapagbukas ng kumpanya. Bakit tayo hindi? Pupunta tayo sa Bureau of Industry mamaya. Gusto kong magparehistro ng Sharp Independent Design and Construction Studio. Hindi tayo tatanggap ng second-hand subcontracting. Direkta tayong makikipag-ugnayan sa mga kliyente. Kumita sa kasanayan. Tuwad ng matatag ang likod. Hello, Old Leah. Dalhin mo yung mga trabahador mong nakakalat. Mamaya hapon, pumunta kayo sa Yunding Manor, Building 16 na. Tapusin ang hard finish at ang smart wiring. Sasabihin ko sa'yo, ang presyo ay kalahati lang ng market price. Gusto mong gawin o hindi? Gamit ng General Lin, anong smart home system ang ginagamit sa bahay na to? Bahala na kayo kung naintindihan nyo o hindi. Anyway, nakalinya na ang mga linya. Sunod lang kayo sa mga tubo at ikabit ang control panel. Ang soft furnishing ay darating sa susunod na linggo. Siguraduhing maipapasa ko ito sa lalong madaling panahon. Huwag mag-alala, Ginoong Zhao. Hindi ba't kable lang ito? 10 taon na akong nagtatrabaho sa tubig at kuryente. Kahit nakapikit, magagawa ko ito ng maayos. Tinitiyak kong magiging maayos ito para sa'yo. Ayos. Kaya't simulan na nyo agad. Paano natin paghihiwalayin ang mga kulay ng linya na ito? Lahat ng 5-6 na linya ay nakasiksik sa isang tubo. Alin ang nakakabit sa panel? Alin ang nakakabit sa gateway? Walang pakialam sa kulay nito. Basta't makapagbigay ng ilaw, ayos na. Paghaluin ang mga dulo ng linya. Maglagay ng mas maraming insulating tape. Mabilis, gawin mo na. Huwag mong hadlangan si Ginoo Zhao na makapagbigay ng bayad sa susunod na linggo. Chen Feng, sinasabi mong hindi ka pwedeng magtrabaho ng walang plano. Hindi naman ako nagkakamali dito. Sa lipunan na ito, ang kasanayan ay walang kwenta. Ang utak ang pinakamahalaga. Guro, 3 araw na ito, walang dumating na kliyente. Baka tayo ay pinigilan ni Zhao Qiang sa kanyang mga koneksyon. Anong nagmamadali? Ang masarap na pagkain ay hindi natatakot sa pagkaantala. Ang ating ginagawa ay para sa reputasyon. Hindi ito isang one-time na transaksyon. Kayang patalsikin ni Zhao Qiang ang mga yon. Mga may-ari na natakot na sa panloloko. 126,337. Chen, kapatid. Sa wakas, natagpuan kita. Katatapos ko lang sa kumpanya ni Zhao Qiang para hanapin ka. Sabi niya, tinanggal ka na sa trabaho. Nag-ikot-ikot ako sa merkado ng mga materyales sa konstruksyon. Para lang makuha ka. Ginoong Wang, bakit ka nagalit ng ganito kalaki? May problema ang trabaho ni Zhao Qiang. Huwag na nating pag-usapan si Zhao Qiang. Noong nakaraang buwan, may 300 square meters akong nakuha sa CA. Plano kong magtayo ng isang high-end na pribadong tea room. Akala ko mas madali ang gagawin kapag kakilala. Kaya siya na ang pinili ko. Pero ang nangyari, sa harap, akala nila maganda at marangya. Pero sa loob, puro problema. Ang pinakamahalaga sa high-end na tea house ay soundproofing at fresh air system. Yung mga trabahong pinili ni Zhao Qiang ay hindi talaga. Hindi marunong sa akustika at aerodinamika. Diretsong tinutulak ang bagong hangin sa central aircon. Sa kawalan ng tamang pagkakabit sa light steel frame. Walang shock absorber na gamit. Ngayon, kapag binuksan mo ang aircon, ang buong ceiling ay parang isang malaking resonance box. Ang mababang frequency na panginginig ay nakakapagpababa ng nerbiyos. Mas nakababahala pa ay napakababa ng soundproofing ng bawat kwarto. Malinaw na naririnig ang usapan sa tabi. Chen, naipadala ko na ang mga imbitasyon. Bukas ng Miyerkules, magbubukas tayo sa tamang oras. Lahat ng mga kilalang tao ang darating. 5 araw na lang ang natitira. Nakahanap ako ng 3 grupo ng mga kontratista. Tumingin na sila at nagbigay ng kanilang opinyon. Lahat ay umiling at umalis. Guro, mainit ang trabahong ito. 5 araw. Ang pag-aayos ng daloy ng tubo ay makakapagpabaliw sa tao. Kung sakaling masira ito, baka masira ang pangalan ng ating bagong negosyo. Naiintindihan ko ang mga patakaran. Malaki ang panganib ng trabahong ito. Bibigyan kita ng doble ng presyo sa merkado. Ngunit,
Magsasabi ako ng totoo mula sa simula. Kung tatanggapin mo ito, kung hindi mo maabot ang aking hinihinging ganap na katahimikan sa loob ng 5 araw, walang kahit isang sentimo ang makukuha mo. Kailangan mo pang bayaran ang halaga ng mga materyales na nasira ko sa pader. Kaya mo bang tanggapin? Malaking grupo. Kumuha ng toolbox. Patawag ng mga kapatid na sumakay sa sasakyan. Punta sa CA. Chen, kapatid. Ilang porsyento ang tiwala mo? Boss Wang. Ako si Chen Feng, hindi ako nagsasabi ng tiyak na resulta kapag tumatanggap ng trabaho. Basta't nandyan ang plano. Hindi kayang lokohin ng mga linya ang tao. 5 araw mula ngayon. Dalhin mo ang decibel meter para sa pagsusuri. Kahit 1 decibel na labis na ingay. Babayaran ko sa iyo ng doble ang halaga ng materyales. Dago. Dalhin sa silid 3. Sa kanto ng pasilyo. Gumawa ng 40 tandang palaramihan 40 na butas para sa inspeksyon. Dapat maingat. Huwag masaktan ang dingding sa tabi. Ito. Kung magkaapoy ito sa araw ng pagbubukas, kailangan kong pumasok sa kulungan. Nahanap na ang problema. Hindi ito malaking pagbabago. Ito ay minimally invasive na operasyon. Lao Zhang. Pumunta ka sa pamilihan ng materyales. 2 rolyo ng high-density na soundproofing mat. Dagdagan mo ng 50 set ng damping spring na shock absorber. Dago. Putulin ang kuryente. Tanggalin ang lahat ng mga dock na direktang nakadikit sa bungo. Ibalik ang mga shock absorber na tornilyo. Kapatid Chen. Ayos. Nagawa na. Ginoong Wang. Maaari na kayong mag-on. Liwanag. Wala. Paano nangyaring wala ng kahit anong tunog? Ginoong Wang. Astig. Sa pinakamalakas na daloy ng hangin. Ambient na ingay. Naabot pa ang 30 decibel pababa. Ang pagsusuri sa malapit na dulo ng vent ay 35 decibel lamang. Ano ito? Pamantayan ng komersyal na tea room. Ito ay pamantayan ng acoustic ng profesional na recording studio. Ginoo. Paano ninyo ito nagawa? Nang hindi binubuwal ang buong kisam. Halos imposibleng gawin ito. Walang anumang lihim. Ang naunang grupo ng mga manggagawa ay mahigpit na. Nakatali sa mga light steel frame ang mga dock. Na bumuo ng sound bridge. Direktang na ipapasa ang mekanikal na panginginig sa pader. Nagdala ako ng tao at gumawa ng 4 na pinakamaliit na access hole. Pinutol ko ang lahat ng matitigas na kontak. Pinalitan ito ng high-density damping soundproof mat na nakabalot sa dock. Lahat ng mga suspensyon ay pinalitan ng doubling spring na may dampening system. Bilang karagdagan, naitama ko ang ilang mga anggulo ng Wayne tunnel spoiler na mali ang pagkakakonect, na naitama ng 3 mm, na nagtanggal ng ingay ng hangin. Ginoong Wang, ito ba kayo? Nakakita ng tunay na Diyos? Ang husay nyo. Yung lohika sa pag-aayos ng mga tubo. Sa lungsod na ito, hindi ako makakita ng katulad. Huwag na nga ang 5 araw. Kahit 1 buwan pa ang pila. Hindi pa rin nila kayang ayusin ng ganito kaganda. At saka hindi pa nasaktan ang iyong gintong wallpaper. Kuya Chen. Hindi. Guru Chen. Ano bang ginagawa mo? Hindi ito pag-aayos ng aircon. Nailigtas mo ang buhay ko. Bukas ang pagbubukas. Nailigtas mo ang aking reputasyon. Masyadong mabait si Ginoong Wang. Kumukuha ng pera ng iba. Para sa kanilang kapakanan. Kami mga manggagawa ay umaasa sa mga plano at mga alituntunin. Dahil natapos na ang pagsusuri. Ayusin na natin ang bayarin. Ayusin. Agad na ayusin. Kapatid na Army. Ibigay mo sa akin ang bank account ng kumpanya. Agad na magdeposita sa account ng Feng Rui Studio. Hindi ko alintana kung magkano ang dating budget. Batay sa report ni Foreman Chen Feng ngayon. Diretsong doblehin. Hindi. Magdagdag pa ng 5,000. Ito ay para sa inumin ng mga kapatid ko. Ang iyong savings account na may huling 3 numero na 3,006. May kita na 150,000 yuan. Mayroon kang 150,000 yuan na balance sa checking account. Ang perang kinita sa loob ng 5 araw na ito ay mas marami pa kaysa sa kinita namin sa loob ng 6 na buwan kasama si Zhao Qiang. Kapatid na Chen. Si Zhao Qiang, ang taong may 2 mukha. Sa hinaharap sa mundong ito, tapos na ang lahat. Ako si Wang Hai, sinasabi ko ito. Lahat ng mga proyekto sa ilalim ko. Para sa renovation, ay ibibigay ko sa iyong Feng Rui Studio. At pati na rin sa mga boss ko sa golf club. Basta't may trabaho. Ito ang una kong irekomenda sa iyo. Maraming salamat, Ginoo Wang, sa iyong pagtitiwala. Kung may kailangan ka na tulong mula sa mga kapatid ko, sabihin mo lang. Guro.
Double ha. Talagang nagdagdag si Ginoo Wang ng mahigit 10,000 yuan. Para tayong nagsimula ng maganda, di ba? Tingnan mo si Zhao Qiang, paano pa niya tayo mapipigilan? Nagsisimula pa lang ito. Si Zhao Qiang ngayon, malamang ay abala sa kanyang pangarap na lamunin ang ating pawis at dugo. Tara na. Bumalik sa studio at maghanda. Bukas ng umaga. Kita-kita sa Labor Arbitration Court. Si Kuya Qiang. Nalaman na niya. Si Chen Feng at ang kanyang grupo ay kinuha ang proyekto ng renovation ng tea house ni Boss Wang sa Sie. Lene. Kinuha ang tea house ni Wang Hai. Hahaha. Nabaliw na ba siya? Nandyan lahat ng mga patay na dulo na sinadya kong iwanan. Iba't ibang mga linya na magkasama. Kahit ang Diyos ay mahihirapan dito. Lalo na't mayroon lamang siyang 5 araw. Chen Feng at Chen Feng. Akala ko'y may malaking kakayahan ka. Pero sa totoo lang, nagmamadali ka lang at kumakain ng basura. Hintayin mong masira niya ang tea house ni Wang Hai. Kapag nahaharap sa napakalaking danyos. Nakikita ko kung paano pa siya makakapagpatuloy sa kanyang sira-sirang studio. Tama. Si Kuya Qiang. Tungkol sa labor arbitration bukas ng umaga. Bakit ka nag-aalala? May ginawa na akong peking. Attendance sheet at report ng nasirang materials. Walang nakasulat na kontrata sa korte. Sino ang nag-aangkin, siya ang dapat magbigay ng ebidensya. Isa lang siyang manggagawa na marunong tumingin ng mga plano. Walang alam sa mga legal na kadena ng ebidensya. Gusto kong hindi siya makakuha ng kahit isang sentimo. At gusto kong mapahiya siya sa harap ng korte. Ganap na masira ang kanyang reputasyon sa mundong ito. Chen Feng. Talagang matapang kang pumunta dito ah. Pinapayuhan kitang mag-withdraw na ngayon, may oras pa. Huwag ka na magpapahiya pa. Kahit ang pamasahe pa uwi, pinapahiram ko pa sayo. Magtipid ka na nga. Itabi mo na lang yan para sa huli, ipaliwanag mo sa arbitrator. Nagpapahayag si petitioner na si Chen Feng. Ang hinihiling ay ang nasa ilalim ng panig na si Zhao Qiang, ng kumpanya ng dekorasyon, ay may utang sa iyo at sa 6 na mga kasamahan ng trabaho ng kabuang 30,000 yuan, at humihiling ng kaukulang kabayaran. Ang nasasakdal. Bumubuo ba ng pagsang-ayon ang partido I? Magandang araw, tagahatol. Hindi kami lubos na sumasang-ayon. Una, ang aming kumpanya ay hindi kailanman nakipagkontrata ng formal na nakasulat na kontrata sa paggawa o kontrata sa serbisyo. Walang umiiral na ugnayang pang-empleyo na protektado ng batas. Sa panahon ng konstruksyon sa Yunding Manor, madalas na nahuhuli at umuwi ng maaga ang mga tao, at hindi otorisadong nagtaglay at nag-aksaya ng malaking halaga ng mamahaling imported na materyales sa konstruksyon. Nagdulot ito sa amin ng higit sa 500,000 pisong direktang pinsala. Nga, itinuring ko silang mga kapatid. Ngunit ninakaw nila ang aking mga materyales para ibenta. Ang 30,000 pisong ito ay sinadya kong itago bilang kabawasan sa aking pinsala. Hindi ko na sila inireport sa pulis, sapat na ang ginawa ko. Zhao Qiang, nagsasalita ka ng kalokohan. Sino ang nahuli sa pagdating o umalis ng maaga? Sino ang nagnakaw ng materyales? Mangyaring kontrolin ang emosyon, lupo ng arbitrasyon. Ito ay lupo ng arbitrasyon. Lupo ng arbitrasyon, magsalita sa pamamagitan ng ebidensya. Arbitro. Tungkol sa unang punto, walang nakasulat na kontrata. Ayon sa batas ng kontrata sa paggawa at mga kaugnay na paliwanag ng hudikatura. Basta't may umiiral na aktwal na pagtatrabaho at ugnayang pagsunod sa pamamahala. Ito ay bumubuo ng aktwal na relasyon sa paggawa. Ito ay sa loob ng unang buwan ng trabaho, na araw-araw kong ipinapadala kay Zhao Qiang ang mga utos sa konstruksyon at talaan ng pagpasok. Si Zhao Qiang ay may malinaw na sagot araw-araw. Nakatanggap. Son din ito. At sa simula ay nagbayad na siya sa amin ng 2 bahagi ng bayad sa progreso sa kanyang pribadong account. Ang mga bank statement at chat records ay nagtutulungan upang patunayan ang katotohanang relasyon sa trabaho. Mayroon ka bang anumang pagtutol dito? Ito ay patunay lamang na sila ay nagpakita sa lugar ng trabaho. Ngunit ang aming pangunahing argumento ay ang ikalawang punto. Ang kuponan ni Chen Feng ay nagdulot ng malubhang pagkalugi sa materyales at pagkaantala. May karapatan kaming bawasan ang huling bayad. Chen Feng, gusto mong ebidensya, di ba? Ito ay inilabas ng tagapangasiwa ng proyekto. Ulat sa labis na paggamit ng materyales. At ang mga tala ng hindi pagsunod sa pagdalo araw-araw. Nakaselyo ng malinaw ang opisyal na selyo ng aming kumpanya. Itim sa puting papel. Tingnan natin kung paano ka makakatanggi. Zhao Qiang, sa tingin mo ba, basta't may selyo ng iyong kumpanya, ang mga peking bagay ay maaaring maging totoo? Tagahatol, ang ulat ng pinsala na isinumite ng kabilang panig, at ang talaan ng pagdalo, ay lahat peke, at ako, ay may ganap na matibay na ebidensya, bilang isang pangunahing manggagawa, upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Mayroon akong isang ugali. Sa bawat proyekto na hawak ko, bago matapos ang araw, palagi akong may dalang espesyal na panoramic action camera.
Palagi akong may dalang espesyal na panoramic action camera para mag-record ng 360 degree na buong bahay na larawan. Ito ay noong Agosto 12. Ito ang araw na inangkin ni Zhao Qiang na tayo ay buong minero. Sa eksena, ako at ang aking 6 na kapatid, nasa basement, nagsasagawa ng waterproof at water stop test ng nakabikini. Ang recording ay alas 11:40 ng gabi. Mga minero, nagsusumikap kami para sa'yo, nag-overtime kami. Ito ay noong Agosto 15. Iginigiit ni Zhao Qiang na nawala namin ang 15 kahon ng mataas na kalidad na wall tile. Pakitingnan ang video ng pagtanggap sa inventaryo na ito. Malinaw na naipakita sa video ang batch code ng mga wall tile. Noong oras na yon, tinawag ko pa ang bilang sa harap ng kamera. 12 palapag ng wall tile, 45 kahon. Hindi ang 60 kahon na nakalista sa iyong talaan. Saan napunta ang nawawalang 15 kahon? Nakuha ng mga kamag-anak mo sa gitna ng gabi. At ibinenta sa mga nagbebenta ng second-hand na materyales. Kailangan ko bang magbigay ng recording ng testimonya ni Lao Zhang, ang nagbebenta ng materyales? Ang inireklamo ay nagpepeke ng ebidensya at humaharang sa arbitrasyon. Kailangan nilang managot sa ilalim ng batas. Kung ang aplikante ay maghain ng kaso sa korte dahil dito, kayo ay inakusahan ng pamimeke ng tatak ng kumpanya o panlilinlang. Kayo ay mananagot sa kriminal na batas. Mayroon ba kayong nais ipagtanggol? Tagahatol. Ako. Tinatanggap ko lamang ang utos. Wala akong kaalaman sa pagiging totoo ng mga ebidensyang ito. Ako. Mali ang alaala ko. Kung ang ebidensya ay may kinalaman sa pekeng paggawa, isinusuko namin ang aming naunang argumento. Mali ang alaala. Zhao Qiang. Ang perang ito, ano ba talaga ang ibinayad mo ngayon? Hindi pa rin ibibigay. Ako. Ibibigay ko. Kang Jie. Salamat ha. Hindi lang nailabas ang utang, kundi nagbigay pa ng 15,000 na interes. Sulit ang negosyong ito. Chen Feng. Huwag kang magpakasaya masyado agad. Akala mo panalo ka na Nag-away ka sa akin Papabagsakin kita sa reputasyon sa industriya na ito, Yung sirang studio mo, hindi ka makakakuha ng kahit isang proyekto magpakailanman. Zhao Qiang, hindi kayang pumatay ang isang bibig lang. Kung may oras kang magbanta, mas mabuting bumalik ka na lang at mag-alay ng ilang insenso. Manalangin ka na lang na huwag sumabog ang bomba sa bahay ni Ginolin. Huwag munang sumabog ng maaga. Tama nga. Yung 45,000 pesos. Para na rin sa akin, bilang paunang bayad sa mga taong nagkakasira-sira na sa buhay nila. Walang anuman. Si Zhao Qiang, ang taong walang hiya. Nagtataka ako kung paano siya naglilihis ng katotohanan sa grupo. Ito ba ay, hindi ba't isang komunidad ng mga elite sa konstruksyon sa lungsod? Isang malaking grupo na may higit sa 480 tao. Mga kasama, ngayon ay kukunin ko ang ilang pampublikong yaman para makaiwas kayo sa panganib. Ako si Zhao Qiang, matagal na akong nasa larangang ito, mahigit 10 taon na. Palagi kong itinuturing na parang mga kapatid ang mga manggagawa sa ilalim ko. Ngunit hindi ko akalain na ngayon ay kakagatin ako ng sariling alaga. May isang foreman na tinatawag na Chen Feng, kasama ang ilang mistri sa ladrilyo na sumunod sa akin sa trabaho. Mabuti kong ibinigay sa kanya ang mataas na klase ng kontrata sa Cloudtop Manor, para siya ang manguna sa grupo. Pero hindi lang siya nagnakaw sa construction site. Kinuha niya ang mga tubo mula sa pangunahing pasukan at ibinenta. At sinadyang humaba ang trabaho para mapuwersa akong tumaas ang bayad. Master, hindi ko matanggap ang ganitong sitwasyon. Nandito ako sa grupo at nakikipag-argumento sa kanya. Ipinapakita ang lahat ng mga kalokohan niya sa Yunding Manor. Lahat ng mga pangit na bagay ay ilalabas. Ilagay mo ang telepono. Tanggalin mo ang mga sinulat mo. Guro. Tingnan mo, tao ba ang sinasabi nila? Sobrang nakasakay na sila sa atin at nagdudumi na. Ngayon ay nagsimula na tayong mag-isa. Kung tayo ay ma-blacklist ng buong industriya, paano na tayo makakakuha ng mga proyekto sa hinaharap? Bakit kayong nag-aalala? Akala nyo ba ang isang grupo sa WeChat na may higit sa 400 tao? At ilang papuri na kasunod ng uso, ay makakapagpasya sa buhay at kamatayan ng mga artisan natin. Malaking hukbo. Lao Zhang, tandaan nyo ito. Sa larangang ito na nakasalalay sa kasanayan, ang tanging makakapigil sa inyo, ay ang pagkasira ng inyong trabaho. Nakamali ang drawing. Nakamali ang pagkakabit ng linya. Nadumihan ang waterproofing. Iyan ang tinatawag na walang daan. Bakit nagwawala si Zhao Qiang sa grupo? Dahil wala na siyang natirang salawal matapos matalo sa arbitration court. Dahil alam niyang hindi kayang ayusin ng kanyang grupo. Ang kidlat sa Yunding Manor. Ito ay parang naguguluhang aso. Nagatake ka ng aso. Kailangan mo bang humiga sa lupa at gumanti? Pero guro, bakit tayo maghihintay na lang sa kanya? Habang pinapabayaan tayong siraan. Hayaan siyang gawin yon.
Kapag ang bala ay lumipad ng mas mataas, mas malakas ang bagsak nito kapag bumagsak. Sa ganitong uri ng basura na alam lang ay magpasiklab sa grupo. Hindi natin kailangan patunayan ang ating sarili. Yung mga taong nasaktan niya, ay mas marami pa sa atin. Ang gagawin natin ngayon ay gawing yung blueprint ng 3 palapag na townhouse ni Wang Hai, na ibinigay sa atin kagabi. Chen Feng, bakit hindi na makasagot? Kanina sa Labor Bureau nang hihingi ng pera. Hindi ba't ang bilis mong makipag-usap? Ikaw na Mason, kung hindi ka magpapakilala sa grupo ngayon at mag-sorry sa akin, ipapangako kong hindi na ako babalik sa larangan ng interior design dito sa lungsod. Ako si Zhao Qiang, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Ginoo Wang, yung batch ng mga dekalidad na pintura na pinalitan mo noong nakaraan. Bagong duct at peking flame retardant na kawad. Nananatili pa ba ang mga physical na item at larawan? Chen, kaibigan, naghahanap na ako sa'yo. Yung taong si Zhao Qiang nag-post sa Elite Group. Ng isang maikling sulat, nakita ko rin. Talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang katotohanan. Nasa likod lang ng warehouse ang mga bagay, hindi ko pa hinahawakan. May label pa sila mula sa Dingsheng Decoration. Ano na, kapatid? Naghahanda na tayong manghuli. Dahil sobrang gusto niyang magpanggap sa harap ng publiko. Bigyan natin siya ng mas malaking entablado. Ginoong Wang. Susunod. Nasa inyo na ito. Zhao Qiang. Sigurado ka ba na gusto mong ilabas ang mga lihim sa grupong ito na may halos 500 na kasamahan? Chen Feng, bakit ka nagpapanggap na malaking tao para takutin ako? Tama ang aking asal at maayos ang aking upuan. May hawak kang trump card. Ipakita mo na. Kung hindi ka makapaglabas ng sinasabing trump card ngayon, ikaw ay isang tanga. Bilisan mo na. Ipakita mo sa lahat ang iyong tunay na mukha. Mahirap ang magsalita ng mabuti sa isang demonyo. Kuya, binanggit niya ang pangalan at sinigawan pa kami sa harap. Hindi pa ba tayo magpapakita ng ebidensya? Hindi na kailangan, ako na ang magpapadala. Siyempre, may mag-aalaga sa kanya at gagawin nilang malinis ang lahat. Tacha, malapit na bang magbukas ang negosyo mo? Advance na pagbati. Zhao Qiang, kung gusto mong ilapit ang mukha mo para maghimutok, sige lang. Sige, papaluin ko ng ilang beses si Chen na kapatid. Tingnan niyong mabuti. Ito ang sinasabi ni Zhao Qiang tungkol sa profesional na etika. Kumuha siya ng doble sa akin para sa mataas na bayad. Pero ibinigay sa akin ang pinakamababang kalidad na produkto. Kung hindi dahil kay Chen na kapatid na nagdala ng tao at nag-overnight ng 4 na beses. Gamit ang kanyang napakahusay na kakayahan. Hindi ko sana naayos ang problemang ito. Ang tindahan ng tsaan na pagbubukas ko bukas ay parang isang krematorium. Zhao Qiang, may lakas ka pang sabihin na si Chen Feng ang nagnakaw ng mga materyales mo. Isa kang vampira na marunong lang mangloko at manlinlang. Simula ngayon, lahat ng ari-arian ko na nasa ilalim ng pangalan ko, Wang Hai. At lahat ng mga order sa renovation ng mga kaibigan ko sa Chamber of Commerce. Dingsheng Decoration. Permanenteng blacklist. Ganap na ibinigay sa Sharp Studio ni Chen Feng. Wang. Ginoong Wang. Naiintindihan niyo ng mali. Mga manggagawa lang iyon. Nagnakaw ng oras. Hindi ko alam iyon Dahil sinabi na ni Ginoo Wang ang lahat. Hindi na ako magtatago pa, si Lolo Zhang ay sasabihin na rin. Zhao Qiang. Huwag mong magturo ng daliri sa iba na parang ikaw ang may kasalanan. Mga boss. Sabi ni Zhao Qiang, si Chen Feng ay nagnakaw ng yunding. 17 kahon ng mataas na kalidad na mga bricks sa Manor. Ipapakita ko sa inyo ang isang magandang bagay. Narinig niyo na siguro lahat. Si Zhao Qiang mismo ang nagpasok sa kanyang bayaw. Na magnakaw ng ladrilyo at ibenta ito sa kalahating presyo. Pagkatapos ay siniraan niya si Chen sa grupo na nang iinganyo. At saka, noong panahon na may taga sa basement, para mapanatili ang kalidad ng proyekto, si Chen mismo ang naglabas ng mahigit 1,000 yuan. Ang pera ko ay ginastos dito para sa waterproof na Zeng de Biao. Si Lao Zhang ay nagtrabaho sa materyales sa konstruksyon ng kalahating buhay. Hindi ko pa nakikita si Ginoong Chen na kasing responsable na manggagawa. At hindi ko pa nakitang si Zhao Qiang na kasing walang hiya na boss. Talagang nakakabigla. Gumagamit ng mga produktong walang kalidad para lokohin ang kliyente. At sinisisi pa ang mga manggagawa na nagtatrabaho ng maayos. Zhao Qiang, talagang nakakadiri ka. Zhao Qiang. Utang ng kumpanya mo sa akin noong nakaraang buwan ang 80,000 na halaga ng tubo. Dapat itong bayaran bago bukas. Kung hindi, dadalhin ko ang mga tao ko sa kumpanya mo para kumuha ng mga bagay. Isa lang siyang matigas ang ulo. Guro. Ang galing mo talaga. Walang labanan. Hindi lang niya nilinis ang maruming tubig. Pati na rin pinabagsak si Zhao Qiang ng tuluyan. Tingin ko, paano na siya makakasabay sa mundong ito? Ito ang tinatawag na nakamamatay na bumerang. Mas malakas ang kanyang itinapon. Mas malalim ang tatama sa kanya sa huli. Ngunit hindi pa ito sapat. Ang mga bomba na itinanim niya sa Yunding Manor ay hindi pa sumasabog. Hintayin mong sumabog ang kidlat. Hindi lang siya hindi makakasabay sa mundong ito. Mawawalan pa siya ng salawal.
Huwag. Lanan. Maganda ang pagkakagawa ng proyekto. Talagang may kalidad. Nakaayos na ba ang buong bahay para sa smart home? Huwag mag-alala, Ginoong Lin. Lahat ng ilaw, kurtina, at bagong sistema ng hangin ay naikabit na para sa inyo. Maaari na kayong lumipat anumang oras. Tingnan ninyo. Tapos na ang lahat ng matigas at malambot na dekorasyon. Ayon sa kontrata. Ang huling 2 milyong bayad. Bayaran ng account ni Ginoong Zhao. Salamat sa iyong pagsisikap sa mga nakaraang buwan. Uy, hindi ba't ito ang sikat na gold medalist na si Chen Feng mula sa ating lungsod? Bakit? Napakaangas mo sa grupo. Ngayon, kailangan mo pa ring magtrabaho dito na parang aso. Ay! Zhao ang apelyido. Gusto mo bang mamatay? Hindi pa rin ba naitatapon ang mukha mo sa grupo? Bakit ka nandito para magyabang? Haha! Nakakahiya. Kagagaling ko lang kay General Lin ngayon. Doon nagbayad ng 2 milyon na balanse. 2 milyon. Kayo mga pulubi. Hindi nyo makikita ang ganitong halaga ng pera sa buong buhay nyo. Chen Feng, hindi ba't sinabi mo na hindi pwede nang wala ang iyong plano? Hindi ba't sinabi mo na masusunog ang mga kable nila? Ngayon, naipasa ko na ang bahay ng perpekto. Sobrang nasisiyahan si Ginoong Lin. Hinahanap mo si Wang Hai para guluhin ako sa grupo. Ano ngayon? Marami akong pera. Kung kinakailangan, magpapalit ako ng pangalan at magbubukas ng bagong kumpanya. Pero ikaw, kahit gaano pa kagaling, isa ka pa ring panghabang buhay na butas. Mga mababang tao na nag-aaksaya ng oras. Nakuha na ang pera. Ayos lang. Zhao Qiang. Narinig ko na pinapabayaan mo si Lao Li at ang iba. Nabutasin ang bagong ventilasyon sa basement at ang aluminum layer. Para lang makatipid ng 20,000 yuan sa repair fee. Walang pakialam sa'yo. Anyway, si Gino ay nakapirma na at tinanggap na. Kahit pa may problema sa hinaharap, ay tapos na ang warranty period. Panahon ng garantiya. Yung sasakyan mong ito, bumili ka na ba ng water damage insurance? Kung hindi pa, mas mainam na huwag kang magpatakbo papunta sa Yunding Estate nitong mga araw na ito. Anong kalokohan ang ginagawa mo dito? Sundalo. Hilahin ang tarp. Ingatan ang mga materyales. Sumakay na. Bumalik sa studio. Walang-wala. Magmaneho ka na lang ng iyong luma at sirangguling habang buhay. Pumunta ako sa club para magpakasaya. Sir, hayaan mo siyang maging ganito kalakas. 200,000. Talagang walang mata ang langit. Napinayaman ang ganitong klaseng tao. Digmaan. May mata ang langit. Villa ng Yunding Manor. Ang sentro ng paagusan sa basement ay ang modulo ng mahihinang kuryente na kontrolado ng buong bahay. Inilagay ni Lao Li ang malakas at mahina na kuryente na magkasama. Wala namang problema sa araw-araw. Ngunit sa sandaling umabot ang halumigmig sa tiyak na kritikal na halaga. Kapag nagkaroon ng kuryente, ang kabuang kontrol ng matalinong sistema sa buong bahay ay magpapaalam upang pinoprotektahan ang circuit at sa pilitang masunog ang circuit breaker. Pagdating ng oras, ang otomatikong bomba ng tubig na walang kuryente ay tuluyang titigil. Ang ulan na ito ay hindi tulong mula sa langit. Ang ulan na ito ay kanyang simbolo ng kamatayan. Anong nangyari kay Xiao Liu? Nawalan ba ng kuryente ang property? Ginoong Lin, nakaon lahat ng ilaw sa labas. Nakaon din ang ilaw ng 15 na gusali sa tabi. Parang tayo lang ang nag-trip. Tara, tingnan natin sa basement. Katatapos ko lang ipagawa ang ilang mga mahalagang sining at isang set na nagkakahalaga ng halos 1 milyon. Ang kahoy na huwang-huwali na may ukit sa ugat, tea table. Inilipat sa imbakan sa basement. Ay! Direk Lin, tingnan mo dyan. May sparks na lumalabas. Tawagan agad ang property management. Patayin ang pangunahing breaker. Bukod pa rito, agad-agad sabihin mo sa kanya. Si Zhao Qiang tumakbo na dito. Gino Zhao, ngayon nakasama ka, talagang marami akong natutunan. Ang ganda ng trabaho sa Yunding Manor. Ang smooth ng pag-turnover kay Ginolin. Kung may malaking oportunidad, dapat kang tumulong sa akin ng mas madalas. CJ, dapat makinig ka sa akin. Sa hinaharap, maraming ganitong malalaking kaso. Sinasabi pa ni Chen Feng na susunugin daw ang mga circuit. Para siyang tanga.
Uminom pa rin tayo. Kuya Liu, ang huling oras na ito, anong ginagawa mo? Naghahanap ba si Ginoong Lin sa akin? Uminom ka. Zhao Qiang. Anong ginawa mong kalokohan? Malaking taga sa dingding ng basement. Nag-short circuit ang mga kable sa buong bahay at nagliyab. Nabasag ang mga koleksyon na nagkakahalaga ng milyon. Sabi ni Ginoong Lin, kung hindi ka magpapakita sa villa sa loob ng kalahating oras, handa ka nang gumugol ng natitirang buhay mo sa kulungan. Diyan. Ginoong Zhao, anong nangyari? Ito ang ginawa mo. May tagas ang basement. Nasunog din ang kable. Sige, sumunod ka sa akin. Ginoong Lin, nandito na ako. Ito. Maaaring dahil sa sobrang lakas ng ulan, hindi na ito makayanan. Hindi maiiwasan. Sa loob ng maraming taon sa Yunding Manor, aling villa ang nagkaroon ng tagas sa basement. Tingnan mo ang mga tubo sa loob ng pader. Boss. Nagtrabaho ako bilang electrician ng 30 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kawalang galang. Ano ito, renovation? Ito ay simpleng pagpatay. Yung waterproofing sa basement. Malinaw na tinaga ito gamit ang electric drill. Mas nakakabigla pa. Ang 24-volt na buong bahay na smart signal wire. 24-volt na buong bahay na smart signal wire. Ay talagang tinanggalan ng balat. At nakabalot sa 220-volt na high power na kable ng aircon. Wala man lang kahit anong conduit. Kapag may tumagas ngayong gabi, ang tubig ay dadaloy sa pader papasok sa junction box. Agad na kuryente. Kung hindi dahil sa pagkasunog ng pangunahing control panel ng buong bahay. Pinilit na pinutol ang kuryente. Matagal nang nasunog ang kahoy na ito. Ating Lee, hindi mo ba sinabing walang problema? Ganito mo ako binigyan ng linya. Ginoong Zhao, hindi ko ito pwedeng sisihin. Masyadong mababa ang budget na binigay mo sa akin. At pinipilit mong maipasa ang bahay. Walang kahit isang plano sa buong pader na ito. Hindi ko mawari kung alin ang main power. At alin ang wake line. Kaya't kailangan kong mag-isa na lang ang magtahi. CJ. Ngayon hindi ito ang panahon para iwasan ang responsibilidad. Huminto ang bomba ng tubig. Tumaas pa ang antas ng tubig sa basement. Ihanda ang kumpletong plano ng mga nakatabong linya ng kuryente sa buong bahay. Para sa electrician ng property. Pakiusap, agad nilang i-off ang lahat ng nasirang short circuit. I-reconnect ang high voltage. I-start ang bomba ng tubig. Kunin mo na ang diagram ng linya. Maraming sirkito sa buong bahay. Kung hindi natin titignan ang diagram, hindi natin alam kung aling linya ang patungo sa kung saan. Kung magbibigay tayo ng kuryente ng walang alam, maaaring magdulot ito ng pangalawang sunog. O kaya'y makapatay ng tao sa kuryente. Tinanong kita na saan ang mga plano. Huwag mo akong sabihan na ikaw, isang kontratista, ay walang sariling plano ng mga tubo. Sino ang gumawa ng mga perpektong linya noon? Sino ang gumawa noon? Ginoong Lin, wala akong alam. Wala ang mga plano dito sa akin. Unang bahagi. Hindi ako ang gumawa ng unang bahagi. Isang foreman na tinatawag na Chen Feng. Xiao Liu, pumunta ka at hanapin. Agad na tingnan mo ang foreman na ito na tinatawag na Chen Feng. Kahit anong paraan ang gamitin mo. Magkano man ang gastos. Agad mo siyang tawagan dito. Zhao Qiang. Tungkol sa'yo naman. Sigurado kang mamamatay ka, garantisado ko. Gagawin ko. Hindi ka lang basta makakabawi ng lahat ng pera. Gusto ko ring ipagsauli ka sa loob ng pitan. Ginoong Lin, katatapos ko lang magtanong sa ilang kaibigan sa industriya ng renovation. Totoo na si Chen Feng ay nagbukas ng isang studio na tinatawag na Feng Rui 3 araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon ay mahigit 2:00 ng umaga. Walang sumasagot sa telepono. Nagpadala ako ng WeChat pero walang sumagot. Ginoong Lin, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kaya kong ayusin. Kaya kong paandarin ang bomba. Anong gamit ang gagamitin mo para ayusin? Wala ka nga ni isang plano. Gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Ginoong Lin, naalala ko na. Noong naglalatag si Chen Feng ng mga linya, dumaan ako sa site at tumingin. Sa pader ng Mei sa sala. Nasa likod nito ang pangunahing linya ng kuryente. Kailangan lang buksan ang pader. At hanapin ang pangunahing linya. Diretsong ikonekta ang isang linya sa bomba sa basement. Maaaring mapalampas ang nasirang smart central. Puwersahang pagpomp. Kalokohan. Lahat ng pader dito ay puno ng mga tubo. Walang anumang plano bilang gabay. Kapag tinamaan mo ng martilyo, paano kung maputol ang pangunahing linya o ang fireline? Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi na makatiis. Malapit nang umapaw ang tubig. Ginoong Lee, huwag kang magpanggap na patay. Pumunta ka sa sasakyan at kumuha ng panghampas. Bangkain ang pader. Ginoong Lin,
Pakiusap pagkatiwalaan mo ako sa huli na ito. Kung hindi ko maikonekta ang water pump sa loob ng 1-0 minuto, ako si Zhao Qiang ay agad na bababa mula sa bubong ng gusali na ito para humingi ng paumanhin sa inyo. Suntukin. Pero kung sakaling may problema, Zhao Qiang, pinapangako ko sa iyo mas masahol pa sa kamatayan ang parusa. Nahanap na natin. Ginoong Lin. Nahanap ko na. Ito ang pangunahing linya. Ginoong Lao. Bilisan mo, kunin mo ang pang-igpit. Gupitin ang tubo. Ihila ang mga kawad sa loob at ikonekta. Zhao. Nakulay na lahat ang mga linya. Ako. Ayaw kong putulin. Kung mali ang putol, pwedeng sumabog. Anong oras na ba? Natatakot pa sa ganito at ganyan. Ang pinakamakapal na pulang linya. Siguradong mainit na linya ng kuryente. Ito lang. Cable. Ang kinuhain mo ay reserve ang high voltage ng fire truck. Reserve ang high voltage ng fire truck. Reserve ang high voltage ng fire truck. Diyan ay 380 volts na industrial na kuryente. Nababaliw ka na ba? 6 Yao Liu. Tumawag sa security ng property. Dalhin ang ilang shield pang depensahan at mga fire extinguisher. Patayin ang apoy. Maghanap ng tali. Pakakulongin ko itong dalawang inutil. Itapon sa malakas na ulan sa bakuran. Kung wala ako, walang makakaalis ng hindi nakatali. Ginoong Lin. Tungkol sa pagbomba. Umaga na. Ano ang pangalan ng studio na pinapatakbo ni Chen Feng? Fenggru Independent Design and Construction Studio. Sa timog ng pamilihan ng materyales sa lungsod. Kahit gaano pa kalakas ang ulan. Kahit anong kondisyon pa yan. Ako mismo ang pupunta para anyayahan siya lumabas. Gino Lin. Ganyong malakas ang ulan. Hindi ka ba nagbabantay sa Cloud Top Manor? At pumunta ka dito sa maliit kong templo. Anong kailangan mo? Ginoong Chen. Ang mata ni Lin ay malabo. Ninakaw ni Zhao Qiang yung maliit na tao. Hindi lang niya naisip na ang yumu ay perlas. Kundi pinabayaan ka pang magdusa. Ngayon, binaha ang basement. Nabigo ang buong kuryente sa bahay. Pumunta ako mismo sa bahay. Hiling ko sa iyo na tumulong sa pagliligtas. Malala si Ginoo Lin. Ikaw ang amo. Nagbabayad ka para sa serbisyo. Ang panlilin lang ay usapin ng pagkatao ni Zhao Qiang. Pero si Chen Feng tumatanggap ng trabaho. May dalawang alituntunin. Kailangan munang itakda sa inyo. Sabi mo, basta't mapanatili ang aking basement. At ang natitirang ilang core server. Anumang kondisyon ay pwede mong itakda. Una, dadala ako ng tao para sa repair. Ito ay itinuturing na extreme demining. Hindi ko susundin ang pamantayan ni Zhao Qiang sa bayad. Sisingilin ko ayon sa pinakamataas na pamantayan ng emergency rescue sa industriya. 300,000 ang presyo. Pangalawa, itong kontratang ito ay direktang pinirmahan ng aking Fenggru Studio sa iyo. Pagdating sa lugar, lahat ng tao at lahat ng property electrician ay dapat sumunod sa aking utos. Si Zhao Qiang at ang kanyang tao. Wala silang karapatang humawak ng aking toolbox. Ang sarap. Ipapadala ko agad ang 300,000 sa finance. Sa opisyal na account ng studio ninyo. Umalis na tayo ngayon. Malakas na hukbo. Lao Zhang. Dalhin ang insulasyon na kagamitan. Detektor ng linya at ang problema sa pagtagas. Dalhin ang panghugas ng tubig. Sumakay na. Guro, tignan mo. Hindi ba si Zhao Qiang at si Lao Li? Sabi ko na noon pa. Hindi nagsisinungaling ang plano. Zhao Qiang. Sa bagyong ito. Mas mabilis pa kaysa sa iniisip ko. Ginoong Lin. Walang paraan para ayusin ito. Nabasag niya ang isang linya ng fire alarm sa pader. Lahat ng malakas at mahina na kuryente ay naghalo-halo. Hindi lang ito nag-leak ng kuryente. Wala rin tayong diagram ng mga linya. Kahit bypass ay ayaw naming ikabit. Malapit nang mabaha ang antas ng tubig sa basement at maapektuhan na ang pangunahing makina. Kuya Chen, tingnan mo. Digmaan. Patakbuhin ang backup generator. On ang malakas na ilaw. Kuya Zhang, palitan ng insuladong goma na sapatos. Ilagay muna ang ating independent water pump sa basement. Ihanda ang kuryente. Guro, tingnan mo. 60 sentimetro sa likod ng background wall. Tama, ito ay pangunahing cable tray. Ngunit mali ang lugar na tinamaan ni Zhao Qiang. Nabasag niya ang. Ito ay para sa independent power line ng second floor audio-visual room. Para sa backup na kuryente. Ito ang pangunahing control line para sa drainage ng basement. Para maiwasan ang moisture. Noong ginawa ko, naglagay ako ng isang bridge U-shape bend. Itinago ko ito sa likod ng dekoratibong haligi sa kaliwang bahagi ng load-bearing wall. Malupit na sundalo. Dekoratibong haligi sa kaliwa. Bumagsak ng 40 sentimetro.
Magbukas ng butas na may diameter na 0 sentimetro. Diyos ko! Ang proseso ng paglalagay ng mga kable ay sobrang maayos. Sa loob ng tubo, mayroong waterproof sleeve at numero. Gumagawa ako ng 30 taon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang gawing parang sining ang mga nakatagong proyekto. Malaking hukbo. Iabot mo ang kable ng kuryente ng ating bomba. Direkta itong ikonekta sa circuit na ito. Ginoong Lin, maaari nang magbigay ng kuryente. Ayos na ito. Hindi na ba ito sasabog? Yung linya na dinaanan ko. Basta't hindi ito sinadyang sirain ng iba. Kahit na 50 taon, hindi ito sasabog. Malaking hukbo. Buksan ang gate. Ginoong Chen, kung wala ka ngayon, ang mga milyon ko ay tuluyan ng mawawala. Hindi lang ikaw ay may pambihirang kakayahan. Ang propesyonal na etika na ito ay talagang nagpapahiya sa akin, si Lin. Si Zhao Qiang, ang tanga, ay hindi man lang sumamba sa'yo, isang tunay na Buddha. At sa halip ay humingi ng tulong sa mga basura. Karapat-dapat lang na ganito ang nangyari sa kanya ngayon. Ang mga plano ay hindi nagsisinungaling. Sobra naman ang papuri, Ginoong Lin. Kailangan pang 2 oras ang pagbuhos ng tubig. Hintayin nating maubos ang tubig. Magbibigay ako ng isang detalyadong ulat tungkol sa pinsala at plano para sa muling pagkukumpuni. Siyempre, kung mapagkakatiwalaan ni Ginoo Lin, sa gulo nitong bahay, tanggap namin sa Sharp Edge Studio. Ano pang mga plano? Itong bahay. Maliban sa iyo, Chen Feng, wala akong papayagang humawak. Walang limitasyon ang budget para sa pagkukumpuni. Gamitin mo lang ang pinakamagandang materyales. Ang pinakamagagaling na tao. Hey, apelyido Zhao. Sinira mo ang pader na nagkakahalaga ng 450,000 pero hindi mo ito naayos. Ang guro ko ay gumawa ng butas na 0 sentimetro. Umikot na ang bomba ng tubig. Narinig mo ba? Ginoong Lin, sa kabutihang palad, may tagas. Agad na nagsimula ang water pump. Walang pumasok na tubig sa bagong water divider, main unit ng fresh air, at sa backup template ng smart control sa basement. Walang pumasok na tubig sa mga ito. Bagamat nabasa ang root carving, dahil matigas ang kahoy, maaaring ipagawa sa isang propesyonal na tagapag-alaga upang durugin at lagyan ng langis. Maaari pa rin itong maibalik sa dati nitong anyo. Tungkol naman sa soft furnishing sa wall at sa sahig. Kung masira ang dekorasyon, masisira na. Walang problema, pwede namang tanggalin at muling gawin. Basta't walang sira sa mga pangunahing kagamitan. May pag-asa pa ang bahay na ito. Chen, kapatid, hindi ko na kailangang pasalamatan ka. Ang utang na loob na ito, tandaan ko ito, si Lin. Zhao Qiang. Zhao Qiang. Naging mulat na. Sige, bilangin natin ang kabuuan. Chen Feng. 8 Feng. Ginoong Chen. Tulungan mo ako. Kausapin mo si Ginoong Lin. Magkaibigan tayo sa loob ng 5 taon. Nakalimutan mo na ba ang mga araw na umiinom tayo sa tabi ng kalsada? Sa pagkakataong ito, ako'y naligaw ng landas. Ako ang may kasalanan. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong itago ang nakaraan, okay ba? Sabihin mo kay Ginoong Lin. Lahat ito ay dahil sa malakas na ulan na hindi mapipigilan. Dahil sa kidlat na nagdulot ng pag-edad ng linya. Basta't matulungan mo akong mapasa ito. Kagabi, binayaran lang ni Ginoong Lin ang 2 milyong deposito. Ayaw kong kunin ang kahit 1 sentimo, ibibigay ko lahat sa'yo. Lahat sa'yo. Zhao Qiang, sa tingin mo ba, lahat ng tao sa mundong ito ay katulad mo, na maaaring lagyan ng presyo? Ako ay isang foreman. Umaasa ako sa aking kakayahan. Hindi sa pagbebenta ng konsensya para kumita. Yung 2 milyon mo, mabaho at marumi. Ayaw kong mainit ang kamay ko. Nang sinabi mong tungkol sa pagkakaibigan natin noong bata pa tayo, naisip mo ba noong nagpakalat ka ng chismis sa grupo para iban ako? Naisip mo ba noong pinagamit mo si Laoli ng di kalidad na kawad para saktan ang kinabukasan ko? Naisip mo ba noong pinagnanakaw ng iyong bayaw ang mga materyales? At ininsulto ako? Zhao Qiang, ang pinakamasakit na bahagi ng buhay mo ay palagi kang naniniwala na basta't may pera at paraan, kaya mong kontrolin ang kapalaran ng lahat. Akala mo ang 2 milyong balanse mo ay lahat. Akala mo ang Mercedes-Benz E-Class mo ay tiket mo papunta sa mga nakatataas. Pero none ka pensast na ang gulo mong buhay na puno ng basura ay gawa mo mismo sa kasakiman at pagpapakasal sa pagtataksil. Ano ang kailangan mong gawin para mapalaya ako? Kung isang salita lang ni Ginoo Lin, tatanggalin niya ang kaso. Tulungan mo akong magpanggap na nagsisinungaling. Maaari akong lumuhod at humingi sa kanya. Ginoong Lin, ito ang ulat ng buong bahay na ginawa ko kanina. Kasama rito ang mga high definition na larawan ng loob ng pader na kinuha ko gamit ang endoscope. Una,
Ang anti-counterfeit layer sa basement ay sinadyang nasira, na direktang nagdulot ng pagtagas ng tubig. Ikalawa, hindi ginamit ang proteksyong pang-shielding sa mga electrical conduit sa buong bahay. At ang rate ng halo ng malakas at mahina na kuryente ay umabot sa 70%. Malubhang paglabag sa pambansang pamantayan sa kaligtasan ng elektrisidad. Ikatlo, at ito rin ang pinakaseryosong issue. Ang mga fire-resistant at flame-retardant na kable, pati na rin ang fresh air ventilation at acoustic insulation na ginamit sa buong bahay, ay kahit na ang ilang mga tubo sa loob ng mga pader. Lahat ay mga peking tatak at dekalidad na produkto na walang lisensya. Hindi na ito basta pag-ukit ng kulang sa materyales. Ito ay sadyang panlilin lang. CJ, isang napakagandang dekorasyon. Isang mahusay na ginozaw. Gamit ang aking pera. Bumili ng pinakamasamang produkto. Kukunin pa ang buhay ko. Xiao Liu. Tawagan agad ang direktor ng legal department ng grupo. Scan at ascend ang report ng pagsusuri. May isang hiling lang ako, na may kaugnayan sa iligal na kontrata, at sa malaking kasalanang responsibilidad. Agad na mag-report sa pulis na may kaugnayan sa investigasyon. Mag-apply sa korte na agad na i-freeze siya, ng mga kumpanya at lahat ng bank account niya. Gusto kong ibalik niya sa akin ang 2 milyon. Na nilunok niya kahapon, buo. Gusto kong makulong siya sa buhay niya. Hanggang sa masira ang likod niya sa bilangguan. Ginoong Lin. Ikaw, gwapo. Pinutol mo ang aking kabuhayan. Pinipilit mo akong mamatay. Kahit maging multo ako, hindi kita pakakawalan. Akala mo ba dahil kinuha mo ang negosyong ito, yayaman ka na? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko kaya. Huwag mong asahang magiging madali para sa'yo. Zhao Qiang. Ang nagputol ng iyong pinagkakakitaan ay hindi ako, kundi ang iyong sariling kasakiman. Tungkol sa kung mabuti ba ako o hindi. Maaaring hindi mo na ito makita. Dahil sa susunod na 10 taon, malamang na nasa likod ng rehas ka. Habang nakatingin sa mga plano at nag-iisip ng walang kabuluhan. Kapatid Chen, pasensya na at napatawa kita. Kung hindi ka nagtaguyod ng iyong prinsipyo ngayon, maaaring ako, si Lin, ay mananatiling walang kaalaman sa mga kalokohang ito. Ngayon na ang mga masamang bahagi ay natanggal na. Pag-usapan na natin ang mga seryosong bagay. At ang susunod na pag-ugnay ng soft furnishings. Ipinagkakatiwala ko ng buo sa iyo ang Feng Rui Studio. Ikaw ang magtatakda ng budget. Kailangan mo lang tiyakin na maibabalik mo ng tapat ang bahay na gusto ko. Huwag mag-alala, Ginoong Lin. Dahil tinanggap ko na ito. Tinitiyak ko sa inyo, si Chen Feng ay magbibigay sa inyo. Ipasa ang isang bahay na pwedeng ipamana sa susunod na henerasyon. Hindi lang ito para sa iyo, kundi para patunayan ang aking katatagan. Sa tatak ng aking studio. Kayo lahat. Ang mga lihim na gawa sa basement at ang buong pagkukumpuni. Ginastos ko ng malaki. Nag-imbita ako ng tunay na mga eksperto sa malalaking bahay. Huwag mong isipin na maganda ang lahat ngayon. 1 buwan na ang nakalipas. Halos naging aquarium ito. Lao Lin, ang galing ng gawain ito. Gumagawa ako ng real estate sa loob ng kalahating buhay. Kahit na ang pinakamagandang high-end na proyekto sa ilalim ng aking pangalan, ay hindi kayang gawin ito. Kahit na gamit ang magnifying glass, hindi mo mahahanap ang depekto ng pagkakasara. Anong malaking kumpanya ang gumawa nito? Ipakilala mo naman. Hahaha. Ginoong Lee, hindi mo ito alam, di ba? Hindi ito isang malaking kumpanya. Ito ay ang pinakasikat sa ating lungsod kamakailan. Studio ng disenyo at konstruksyon ng Sharp and Independent. Ang boss ay si Chen Feng. Yung deadlock ng coffee shop ko sa Sie ay naayos niya sa loob ng 5 araw. Yung bahay ni Laolin ngayon ay gawa rin ni Chen Laodi. Kayo lahat. Ito ang sinasabi ko at ni Wang Hai. Ang tunay na Diyos. Chen Feng, kapatid na Chen. Ngayon, ang bahay na ito ay nakapagbigay ng magandang pagtanggap sa mga bisita. Lahat ito ay dahil sa iyong pagsisikap. Yung mga problema na iniwan ng mga hindi marunong. Hindi mo lang naayos lahat. Pinaangat mo pa ang kabuuang kalidad nito. Ako, si Lin. Kumbinsido ako. Ginoong Lin, pinarangalan mo ako. Magkano ang bayad? Gaano karaming trabaho ang gagawin? Ako si Chen Feng, ang ibinebenta ko ay kasanayan. Ano ang nakalagay sa plano? Iyon ang ibinigay ko sa inyo. Iyon lang ang alituntunin. Kuya Chen, tao na tao. Sa susunod na buwan, may lupa akong sisimulan sa silangang suburb. Nangangamba akong walang mapagkakatiwala ang team na makakasama. Ito ang aking personal na telepono. Bukas, ipapagawa ko sa sekretarya na makipag-ugnayan sa iyo. Diretso kang dumaan sa iyong studio para sa transaksyon. Kuya, mag-add ka sa WeChat. Kakakuha lang ng kumpanya ko ng isang buong palapag ng CC na opisina. Gagawa ng pribadong opisina para sa mga executive. Alam mo na, napakataas ng mga kinakailangan sa pagiging tahimik at nakatago. Itong trabahong ito, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kong ibigay. Kapatid, ito na ang huling bayad para sa 1 buwang pagkumpuni. Kasama na ang 500,000 na personal na red envelope. Huwag kang mag-atubiling tumanggap.
Huwag kang mag-atubiling tumanggap. Niligtas mo ang aking huwang-huwali. Tanggapin mo ang perang ito ng may katwiran. Maraming salamat, Ginoo Lin. Kung sakaling may anumang problema sa after sales ng bahay, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Nandito ako palagi. Guro, nagawa na. Ipagbigay alam mo kay Lao Zhang at sa kanila. Magsisimula tayong magpalawak bukas. Basta't magaling ang kakayahan. At tapat ang ugali ng guro. Ang sahod ay tataas ng 20% batay sa presyo ng merkado. Ang susunod na trabaho, maaaring hindi na namin kayanin. Ang mansyon ni Ginoong Li. Ang opisina ni Ginoong Zhang. Guro, talagang nakatanim na tayo dito sa mataas na antas ng lipunan sa lungsod na ito. Guro, ang hatol kay Zhao Qiang. Lumabas na ang internal na balita. Dahil sa iligal na kontrata. Malaki ang halaga. Dagdag pa ang malubhang panganib sa seguridad. Pinagsama-sama ang mga kaso. Hinahatulan ng 7 taon at kalahati. Nakasara ang kilalang kumpanya ng dekorasyon na yon sa ilalim ng pangalan niya. Para mabayaran ang pagkawala ni Ginoong Lin at ang utang sa mga supplier. Yung bagong dinri niya, ipinailalim sa sapilitang pagbebenta ng korte. Kasama pa ang asawa niya at mga anak na hiwalay na sa kanya. Pinaghiwa-hiwalay na rin ang huling ari-arian niya. Karapat-dapat. Ganyang klaseng taong basura. Dapat lang na mabulok siya sa kulungan. Ito ang tinatawag na masama ang nagbabalik ng masama. Ang mga gusali ay katulad ng tao. Kung ang pundasyon ay puro basurang putik at peking materyales, kahit gaano pa kaganda ang ibabaw, bagsak ang bahay. Isang tanong na lang ng panahon. Hey! Bakit nandito ka? Chen Feng. Chen Feng, buksan mo ang pinto. Alam kong nandito ka. Sorry na ako. Talagang nagsisisi ako. Binenta ng korte ang bahay ko. Kinuha rin nila ang sasakyan. Wala na akong pambili ng kahit isang pandesal ngayon. Gusto ni Ginoo Lin na ikulong ako. May asawa at mga anak pa ako. Hindi ako pwedeng makulong. Huwag na mag-report kay Ye. Hayaan na lang siyang magulo. Chao Qiang. Xiao Chen. Ito na ang 2 beses mong paghingi sa akin. Unang beses sa putik sa Yonding Manor. Pangalawa sa labas ng pinto ng pulisya. Ito na ang 3 beses. Ito na ang huli. Chen Feng. Magkabata tayo, di ba? Naaalala mo pa ba nung high school tayo? Para makautang sa iyo ng 200 yuan na tuition. Nagsalita ako sa tatay ko ng matagal. Nang banggitin mo ito, lalo lang akong nadidismaya. Nang banggitin mo ang pagkakaibigan natin. Naisip mo ba noong nagkalat ka ng chismis laban sa akin sa grupo? Naisip mo ba na pinapagamit mo si Lao Lin ng mababang kalidad? Na materyales para sirain ang aking kinabukasan? Naisip mo na ba na pinayagan mong magnakaw ang iyong bayaw? Ng materyales para siraan ako? Zhao Qiang. Ang pinakamalungkot sa buhay mo ay, palagi mong akala na basta may pera at may kakayahan ka. Kaya mong kontrolin ang kapalaran ng lahat. Akala mo ang 2 milyong yuan na bayad mo ay langit. Akala mo ang Mercedes-Benz E-Class mo. Ito ang iyong tiket papunta sa mataas na antas. Ngunit hindi mo kailanman naisip na ang iyong magulong buhay ay lahat itinayo mo gamit ang kasakiman at pagtataksil na basura. Chen Feng, ano ba ang gusto mong mangyari para bitawan mo ako? Sa panig ni Ginoong Lin, isang salita mo lang ang kailangan. Magkakaroon siya ng kanselasyon ng kaso. Tulungan mo akong magpanggap na nagsisinungaling. Pwede akong pumunta at magmakaawa sa kanya ng nakaluhod. Ito na ang huling pabor na magagawa ko. Ibabalik ko sa iyo yung 200 pesos na pang tuition. Kasama na ang interes nitong mga nakaraang taon. Mas marami pa sana. Pero wala na akong magagawa pa. Nawawala na. Ayoko na rin. Wala na. Tunay na wala na lahat. Guro. Tapos na ito. Tapos na. Yung 7 taon at kalahati sa bilangguan. Sapat para siya ay magmuni-muni kung paano. Niya na ipamahagi ang magagandang pagkakataon. At ang dapat nating gawin ay tumingin sa hinaharap. Ito ang magiging focus natin sa susunod. Sa mundong ito, hindi lang ako ang nagtaksil. Kailangan nating ipaalam sa mga yon. Tulad ng dati ako. Isang batang puno ng sugat. Na may sariling kanlungan.